Comment kasi mamaya po atang alas 6 ng gabi ay mag-endorse po yung science. Okay. Well, una, siyempre, karapatan ni Pangulo makapamili. Karapatan niya yun. He's a Filipino and a voter. In fact, he's a president. So, he has the right to choose kung sino ang Pangulo ng bansa. And I will continue to respect that. Whether he will endorse or not, we must continue to respect President Duterte, President Duterte's choice. In that case, sinasabi niya, wala siyang endorse. Okay lang yun. The same thing, katulad ngayon, yung mga tao, hindi pa naman bumoto ang tao. Hindi pa bumoboto ang tao. So people may change their mind. In fact, there are data that will say 30% of the people, as a universal rule, no? Universally acceptable data. 30% of the people who's going to the polling station may change their mind. That's one. Tapos yung sa Iglesia ni Cristo, hindi ko alam kung anong desisyon. But I continue to respect the church and Iglesia ni Cristo and other sect of their choices. They are still a citizen. They are a citizen of the country. They are voters. They are entitled to choose kung anong iboboto nila, kung anong mapagkakaisahan. Ang importante, sa akin, basta ako, ay pinagpapasalamat ko sa Iglesia ni Cristo sa maraming pagkakataon. Kasama ko ang Iglesia. In fact, ako ang panawagan ko, panawagan ko sa mga kapatid natin sa Iglesia. Kung ano man ang magiging desisyon ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ng Ka Eduardo, o mga kapatid, sumunod kayo. Kasi yun ang aral. Kasi kailangan patuloy tayong sumunod sa mga aral at tagubilin ng tagapamahala. Kailangan nilang sundin yun. Ako, ayan ang panawagan ko. Kasi dyan tumibay, dyan lumaki, dyan nakilala, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ang Iglesia ni Cristo. Maniniwala ka ba ng Iglesia ni Cristo na sa South Africa na? Nasa Africa na? Yes. So this is the things that you value. You value such leadership. I'm sorry. You value such leadership. Kaya sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, sumunod po tayo sa tagubilin ng tagapamahalang pangkalahatan, ng Ka Eduardo, at kung ano ang mapagkaisahan at mapagpasyahan, sundin natin. Yun ang akin dyan. And I will respect that with all honesty, with all my heart. With all my heart. Because at some point in my life, ako naman din itinaguyod ng mga kapatid natin sa Iglesia. At binigyan din ako ng pagkakataon ng Ka Eduardo sa maraming laban ko sa buhay. So, life must go on, but we must continue to listen and heed to the call ng ating tagapamahalang pangkalahatan ng Ka Eduardo. Mayor, there are 6 days remaining before the May 9 election. Ano po yung ba't kayo nakarating ngayon dun sa kayo nakakapot? Ano po yung mensahe sa mga kanila? Some of you here knows what we are doing. We are doing something to make some arrangement and to strengthen and confirm some commitments. Kasi ano na to, ano tawag? Commitments about what? Commitments ng mga grupo, ng mga tao, and rallying our people in the ground. So that is a very important key. You assure them, and I hope sa inyo, sa tulong ninyo, you assure them and help me assure them, tuloy tayo hanggang dulo. Alam nyo, mayroon tinatawag na banderang tapos. May mga hineting nahuhulog sa kabayo. Piso tamang jackpot ako, piso tamang barko ko. Totoo naman, bihado ko. Sabi ko nga sa inyo, I never lied to you about my emotion.
totoo naman, dihado ako. Dihado ako simula pa lang ng October, di ba? O, dihado ako. Pero yung kabayo ko, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Pero mga kababayan, basta sa akin, minsan nang tumaya ang mga taga Maynila. I hope yung pisong tinaya nila, jumakpat sila. I hope, na-achieve ko yun. So, tuloy-tuloy lang. At some point, meron kaming ginagawa na we need to do. Yung normal, not for public consumption.